Una, naiguguhit ang alphabet of lines. Pangalawa, nakikilala ang orthographic view. Unang araw, maikling balik-aral. Gothic, pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Roman, may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Script, noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit na pagleletra ng Aleman. Kung minsan, ito ay tinatawag na Old English. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain. Alam mo ba? Aha! Alam nyo ba na ang lahat ng nakikita ninyong mga gusali, sasakyan, upuan, lamesa, aparador, kama at iba pa ay nagsimula sa drawing? Bago ito malikha, ito ay unang ginagawa at pinaplano sa isang papel. Alam nyo ba na ang drawing ay itinuturing na mapa ng mga nagdidisenyo? Ito ay ginagamit ng mga nagdidisenyo bilang batayan upang magawa ang plano. Kaya kung wala ito, walang magagawang produkto. Kung hindi naman ay pangit at hindi pare-parehas ang malilikhang produkto. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Alphabet of lines. Ito ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. Orthographic drawing. Ito ay isang uri ng drawing kung saan maaaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay, katulad ng harap, taas, gilid, likod, at iba pa. Kaugnay na paksa bilang isa. Alphabet of lines. Tingnan nating mabuti ang dalawang larawan. Ibigay ang dalawang materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? At gaano kakapal ang tabla? Ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin, ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumagamit ito ng iba't ibang linya katulad nito. Ito ang mga linyang ginamit upang lubos na maunawaan ang drawing na inyong nakita. Ang tawag dito ay alphabet of lines. Halina't tuklasin natin ang iba pang alphabet of lines na siyang makakatulong upang maunawaan natin ang iba't ibang drawing. Dumako na tayo sa iba't ibang pangalan ng alphabet of lines. Leader line. Ito ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Linya. Narito ang halimbawang aplikasyon. Visible line. Ito ay ginagamit
upang ipakita ang anyo na nakikita. Linya, aplikasyon. Dimension line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang sukat ng drawing. Linya, aplikasyon. Center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Linya, aplikasyon. Break line. Ito ay ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Linya, aplikasyon. Section line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Linya, aplikasyon. Hidden line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Linya, aplikasyon. Kaugnay na paksa bilang 2. Orthographic view. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan at pag-aralan ang nakikitang larawan at subukang sagutin ang mga sumusunod. Una, nasaan kaya ang harap na bahagi ng larawan? Anong kulay? Pangalawa, nasaan kaya ang gilid na bahagi ng larawan? Anong kulay? At pangatlo, nasaan kaya ang taas na bahagi ng larawan? Anong kulay? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Iba't ibang orthographic views. Front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa harapan. Side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa tagiliran. Top view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa taas. Muli, ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view. Kung ito ay isa sa ayos at pagsasama-samahin, ganito ang kanilang magiging ayos. Orthographic drawing. Ikatlong araw, paglalapat at pag-uugnay. Gawain, orthographic views. Panuto, kilalanin ang iba't ibang orthographic view ng dalawang larawan. Kulayan ng blue ang front view, kulayan ng green ang side view, at kulayan ng red ang top view. Narito ang mas malaking larawan na iyong maaaring gayahin. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Ibigay ang iba't ibang alphabet of lines. Ano ang kahalagahan ng alphabet of lines sa isang drawing? At
Ibigay ang iba't ibang orthographic views. Magsusulit bilang isa. Panuto, iguhit ang mga tinutukoy na alphabet of lines. Number 1, dimension line. Number 2, hidden line. Number 3, leader line. Number 4, center line. At number 5, break line. Sagutin natin. Dimension line. Hidden line. Leader line. Center line. Break line. Pagsusulit bilang dalawa. Panuto, isulat sa patlang ang letra ng tamang orthographic view ng mga larawan base sa hinihingi. Number 1, ano ang tamang front view ng nasa tabing larawan? Ang sagot, letter A. Number 2, ano ang tamang side view ng nasa tabing larawan? Ang sagot, letter C. Number 3, ano ang tamang front view ng nasa tabing larawan? Ang sagot, letter B. Number 4, ano ang tamang top view ng nasa tabing larawan? Ang sagot, letter A. Number 5, ano ang tamang side view ng nasa tabing larawan? Ang sagot, letter C. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Iguhit sa malinis na papel ang front view, side view, at top view ng nasa ibabang larawan gamit ang lapis. Isang papel para sa bawat orthographic view. At maaaring gumamit ng mga kasangkapan sa pagguhit katulad ng ruler.